Hi, good morning po. Ang assignment ko po today is about dun sa MFGM na nasa gatas. Ang ibig sabihin ng MFGM is Milk Fat Globule Membrane. Ano yun? Alam niyo po kapag kumuha kayo ng breast milk sa nanay, di ba? Pagkatapos nilagay mo sa slide, tapos titignan mo sa microscope, makikita mo doon yung mga bilog-bilog na fat globules. Yan. Para silang mga planeta na dikit-dikit, no? Yung breast milk buhay yun. Tapos makikita mo sa microscope, meron yung mga cocci and bacilli. Yun na kasi yung good bacteria, di ba? So yun. So milk fat globule membrane ay nasa breast milk po yan. So anong kahalagahan ng mga milk fat globule membrane na yan? Yung laman po kasi noon ay may mga gangliosides, phospholipids, glycolipids, protein, na sphingomyelin, ganon, na importante sa cognitive or brain development ng mga baby. So yan, nandyan po yan sa breast milk ninyo. Ngayon po kasi, binibigyan niya ng interest ng mga scientist para ihalo dun sa mga formula milk. Kasi nga, di ba, brain development, tsaka sa immune system, tsaka sa gut health, di ba? Kaya tinatry ng mga scientists na gayahin yung component ng human breast milk. Kasi po di ba yung mga gumagawa ng gatas yung mga mammals. Ang human milk at saka yung mga cow's milk pwede, no? So kukuha sila ng MFGM sa mga cow or baka. Di po ba? Kasi alam niyo po sa mga scientists, tayo mga tao, Homo sapiens, sa kanila hayop tayo pa rin. Yung mga baka, baboy, kambing, paniki, mga kangaroo, tao, kalabaw, mga mammals tayo kasi mammals, meron tayong dede. Ayan po. So consider tayo na hayop. Hayop sa kagwapuhan, hayop sa kaseksihan, hayop sa kagandahan. Yan. Kumbaga po, considered kasi tayo na hayop, mammals, na nagpo-produce tayo ng milk na may MFGM. So lahat ng mga animals may MFGM. Ngayon, kasi nga, may mga pagkakataong hindi makapag-breast milk yung tao. So, kailangan nating kumuha ng MFGM tapos ilalagay sa milk formula. Kaya yan yung mga scientists gumagawa ng nag-extract ng MFGM sa mga cow, baka, para ilagay dun sa mga formula. Ayan. Syempre, importante pa din yung ikaw na lang mismo dedede dun sa nanay mo, di ba? Yung mga baby, kailangan, o yung mga mami, mag-breastfeeding kayo kasi doon meron na pong MFGM, di ba? Kasi di ba kapag kukuha ka ng MFGM sa baka, yung baka kasi di ba, yung mga nasa farm, kukuha sila ng gatas sa baka. Syempre, lilinisin nila yon, i-homogenize nila para gawing powder, ganyan. Ipapasteurize para luminis, mawala yung mikrobyo, di ba? So yung MFGM na galing sa baka, iinitin yun, pasteurized init, mga 63 to 72 degrees centigrade. Hindi boiling point na 100 degrees centigrade. Ipapasteurize lang yung sakto lang na 63 degrees centigrade, ganyan, para hindi masira yung membrane ng MFGM, yung membrane, yung trilipid layer. Kaya lang pwedeng mamatay yung mga cocci tsaka bacilli na nandun naturally kasi kailangan yun sa gut health, diba? So kung yung kumpanya na gumagawa ng gatas magaling sa pag-pasteurize, pag-homogenize,
pag-sterilize, pag-extract ng MFGM, or di well and good, So may MFGM dun sa kanilang formula milk. Pero ang the best pa rin yung breast milk, 'di ba? Kasi natural yung MFGM doon, hindi na kailangang i-pasteurize. Tapos nandun yung mga good bacteria ng Coccibacilli para sa inyong baby. Good morning po.